Isang araw po, may isang lalaki, siya'y mahusay na magawa ng mga jacket ng crochet. Isang araw, nag-crochet siya ng isang jacket, talagang napakaganda. Nakangahanga itong jacket na to at sobrang mahal niya po. At itong jacket na to dahil sobrang mahal niya, hindi niya palilipasin yung isang linggo na hindi niya isusuot. Sobrang mahal niya itong jacket na to. Ngunit isang araw, nagkaroon po ng bagyo at dahil yung jacket niya ay nakasabit sa labas, natangay po ng bagyo yung jacket niya at ito ay nawala. Sobrang nasaktan yung lalaki dahil sobrang iniingatan niya at mahal niya yung jacket ko. Pero isang araw habang naglalakad siya sa mall, nakita niya po yung jacket na to nakasampay. Sobrang na-excite po yung lalaki. Sabi niya, jacket ko yun ah. So, punta po siya dun sa stall. Sabi niya dun sa nagbabantay, Kuya, jacket ko yan. Pwede mong bang ibigay sa akin yung jacket ko? Pero dahil nasa mall siya, hindi yun basta-basta ibibigay ng lalaki. Kaya sabi ng lalaki, sige kung gusto mo, kailangan mo sa amin yung bilhin. Ng 100,000 pesos. Sobrang mahal po, no? Pero dahil sa sobrang pagmamahal ng lalaki sa jacket na yun, sabi niya, gagawin ko ang lahat para makuha yung jacket na yan. Kaya umalis po siya, nagtrabaho siya, dugot pawis, buong oras niya, binigay niya para lang maligom yung 100,000 niya. Tinenta niya lahat ng gadgets niya, lahat ginawa niya para mabili yung jacket na yun. At nung nakuha niya po yung tamang halaga, binigay niya yun sa lalaking nagtitinda, inalis sa kanya yung jacket. Sobrang hiyakap niya. Sabi niya, mahal na mahal kita. Sabi niya, 2 beses lang naging akin. Una nung ikaw ay ginawa ko, pangalawa, ikaw ay binili ko pagig. Alam niyo po yung kwento na yun ay hindi lamang basta kwento. Dahil yun yung kwento natin sa Diyos. Kung paano ginawa ng lalaki yung jacket, ganun ka rin nilikha ng Diyos. At hindi ka lang basta nilikha ng Diyos, ikaw ay minahal ng Diyos. Ngunit kagaya ng bagyo, doon sa kwento, ang kasalanan po ang nagpaniwalay sa atin sa Diyos. Ngunit sobrang mahal ka ng Diyos. Ayaw niyang mawalay sa iyo dahil nilikha ka niya ng kay layunin. Ang layunin mo ay mahalin ang Diyos at pagkaroon ng relasyon sa Diyos. Kung sabi sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat po tayo dito, lahat tayo makasalanan dahil sinasabi ng Biblia, walang matubig, wala kahit isa. Ang kaparusahan ng ating kasalanan ay kamatayan. Ayaw kong mangyari yun ng Diyos sa atin. Kaya ang ginawa niya, binigay niya si Jesus. Si Jesus po ay dumating at kinako niya yung kaparusahan na para sa atin. Si Jesus po, kahit itang beses, hindi siya nagkasala. Siya'y nabuhay ng perfectong buhay. Pero binigay niya yung sarili niya sa krus. Siya'y kinigalang kuno ng kinig. Siya po ay dilarito. At bawat tatay na napagdapit sa kanyang katawan, ikaw yung natahitik niya dahil gusto ka niyang tinignan dahil mahal ka ni Jesus. Si Jesus ay namatay sa krus. Ngunit ito po ang mabuting balita pagtapos ng 3 araw. Si Jesus ay muling nabuhay at ngayon si Jesus ay buhay at gusto niyang